Ang Vinicunca, na mas kilala bilang Rainbow Mountain o Montaña de Siete Colors, ay isang pambihirang likas na yaman sa Peruvian Andes na kamakailan lamang napansin ng buong mundo. Ang kasaysayan nito ay pinaghalong sinaunang kulturang Andean, dramatikong heolohikal na kasaysayan, at epekto ng makabagong pagbabago ng klima. Sa halos buong kasaysayan, natatabunan ang Vinicunca ng makakapal na yelo at nyebe, kaya't hindi nakikita ang makukulay nitong mga guhit ng mga lokal at dayuhan. Nagsimulang lumitaw ang malabahagharing anyo ng bundok noong unang bahagi ng dekada 2000 nang nagsimulang matunaw ang mga glasyar dahil sa tumataas na temperatura na iniugnay sa pagbabago ng klima. Pagsapit ng 2015, naging ganap na kitang-kita ang lahat ng kulay turkesa, lila, ginto, at marami pang iba na nagbunsod upang maging isa ito sa mga pinakasikat na destinasyon ng mga turista sa buong mundo. Ang kahangahangang mga kulay ng Vinicunca ay resulta ng milyon-milyong taon ng mga prosesong heolohikal. Mga 65 milyong taon na ang nakalilipas, naipon sa lugar ang mga sedimento mula sa dagat, lawa, at ilog na mayaman sa mga mineral kalaunan, itinaas ng mga paggalaw ng tectonic ang mga patong na ito, na naglantad sa mga ito sa pagguho at oksidasyon, dahilan upang mabuo ang natatanging mga guhit ng kulay ng bundok. Bawat kulay ay tumutugma sa isang partikular na mineral, pula mula sa iron oxide, berde mula sa copper oxide, dilaw mula sa limonite, at lila mula sa halo ng luwad at calcium carbonate. Bago pa man dumating ang mga turista, ang Vinicunca ay malapit sa sinaunang ruta ng Colanan na ginagamit ng mga mangangalakal upang tumawid sa Andes sa pagitan ng puno at paukartambo. Bahagi rin ang bundok na ito ng espiritual na tanawin ng rehiyon. Itinuturing ng mga Inca at ng kanilang mga inapo ang mga ganitong tuktok bilang apo, mga banal na bundok na pinaniniwala ang may taglay na mahiwagang kapangyarihan. Ang Vinicunca, partikular, ay pinaniniwala ang sumisimbolo ng panlalaking enerhiya na nagpapabunga kay Pachamama o ina ng kalikasan. At, alam mo, hanggang ngayon ay isinasagawa pa rin dito ang mga ritual ng pasasalamat sa kalikasan. Ang paggalaw ng mga tectonic plate ng Nazca at South America ang nag-angat sa mga patong na mayaman sa mineral na ito, dahilan upang ito ay tumagilid at lumitaw ng patayo. Ang aktibidad na ito ng tectonic, na sinabayan pa ng mga nagdaang pagsabog ng bulkan, ang tumulong upang mailitaw sa ibabaw ang makukulay na mga patong ng lupa. Bagamat may iba pang makukulay na bundok sa Peru, natatangi ang Vinicunca dahil ipinapakita nito halos lahat ng kulay ng bahaghari sa isang lugar lamang, na may malinaw na guhit ng matitingkad na pula, rosas, lila, berde, ginto, at puti. Dahil dito, itinuturing itong isang bihirang obra maestra ng kalikasan na walang kapantay sa taglay nitong ganda. Sa panahon ng tag-init, maaraw ang panahon na may kakaunting ulan at malinaw na kalangitan. Ito ang pinakamainam na panahon upang makita ang mga kulay ng Vinicunca dahil mas matingkad at kapansin-pansin ang mga ito. Dahil walang nyebe at mababa ang halumigmig, ganap na nakalitaw ang mga patong ng mineral, kaya't namumukod tangi ang pula, berde, dilaw, at lila sa tanawin. Malamig ang temperatura sa araw, mga 10 hanggang 15 degrees Celsius, at malamig din sa gabi. Ngunit ang malinaw na hangin at matinding sikat ng araw sa mataas na lugar ay nagpapatingkad sa likas na kulay ng bundok. Sa tag-ulan naman, madalas ang pag-ulan, makapal ang ulap, at may pagkakataong umuulan ng nyebe na maaaring magtakip sa mga kulay ng bundok. Karaniwan na natatakpan ng nyebe o hamog ang Vinicunca, lalo na tuwing umaga, kaya't natatago ang makukulay na patong sa ilalim ng puti o abong kumot. Habang tumataas ang araw, natutunaw ang nyebe at yelo at unti-unting lumilitaw ang mga kulay, ngunit kadalasan ay maputla ito dahil sa natitirang halumigmig o ulap. Ang mga kulay ng Vinicunca o Rainbow Mountain ay hindi nagbabago ng malaki dahil nagmumula ito sa matatag na mga patong ng mineral na nabuo sa loob ng milyon-milyong taon. Ang matingkad na mga guhit, pula mula sa iron oxide, berde mula sa chlorite, dilaw mula sa sulfur, lila mula sa goethite, at puti mula sa quartz sandstone ay mga permanenteng katangian ng heolohiya ng bundok. Gayunpaman, ang tindi at pagkakakita ng mga kulay na ito ay maaaring magbago depende sa lagay ng panahon at kondisyon ng ilaw. Ang Vinicunca o Rainbow Mountain sa Peru ay kilala sa buong mundo dahil sa makulay at matingkad nitong mga guhit na bumubuo ng natural na bahaghari. Kung ikukumpara sa iba pang makukulay na pormasyon ng lupa, maraming salik ang nagpapatingkad at nagpapasikat sa mga kulay ng Vinicunca. Ipinapakita ng Vinicunca ang malawak na spektrum ng mga kulay kabilang ang maliwanag na pula, berde, dilaw, lila, puti at kayumanggi. Ang pagkakaibang ito ay dahil sa komplikadong halo ng mga mineral tulad ng iron oxide na nagbibigay ng pulang kulay,
chlorite para sa berde, sulfur para sa dilaw, quartz sandstone para sa puti, at goethite para sa lila. Maraming iba pang makukulay na bundok o pormasyon sa buong mundo ang kadalasang may mas kaunting kulay o hindi gaanong matingkad ang mga contrast. Ang halos buong paleta ng bahaghari ng Vinicunca, na may malinaw at magkakatulad na guhit, ay bihira at napakaganda sa paningin. Matatagpuan ang Vinicunca sa mataas na altitude na humigit kumulang 5,200 metro, kung saan ang tuyong klima at kakaunting halaman ang nagpapahintulot na manatiling lantad at buhay ang mga kulay sa buong taon. Hindi tulad ng ibang pormasyon kung saan ang mga halaman o pagguho ng lupa ay maaaring magtakip sa mga kulay. Ang pansamantalang takip ng nyebe sa ilang panahon ay maaaring magpahina sa mga kulay ng Vinicunca, ngunit nagbibigay din ito ng dramatikong kontrast kapag ito ay nakikita. Ang mga kulay sa Vinicunca ay lumilitaw bilang malalapad at magkakatulad na mga guhit na tumatakbo sa mga dalisdis ng bundok, na lumilikha ng kahangahangang guhit na parang ipininturang bahaghari sa malaking sukat. Ang ibang makukulay na bundok ay maaaring may mas magulong o batik-batik na pagkakabahagi ng kulay, kaya't ang pattern ng Vinicunca ay natatangi sa kaayusan at visual na epekto. Ang mga kulay ng Vinicunca ay lubhang natatangi dahil sa bihirang kombinasyon ng pagkakaiba-iba ng mga mineral, kasaysayan ng heolohiya, pagkakalantad sa mataas na altitude, at ang kapansin-pansing pattern ng magkakatulad na mga guhit. Bagamat may iba pang likas na pormasyon na nagpapakita rin ng makukulay na tanawin, ang matingkad at malawak na spectrum ng bahaghari ng Vinicunca, pati na ang malinaw nitong pinagmulan sa mineral, ay nagtatangi dito bilang isa sa mga pinakakamangha-mangha at natatanging likas na palabas ng kulay sa buong mundo. Ang matinding pulang kulay ay nagmumula sa iron oxide, na kilala rin bilang kalawang, at mga luwad na mayaman sa bakal, habang ang mga kulay rosas ay mga baryasyon ng pulang luwad, mudstone, at pinong buhangin. Sama-sama, ang mga maiinit na tonong ito ay lumilikha ng dramatiko at kapansin-pansing kontrast na nangingibabaw sa malaking bahagi ng ibabaw ng bundok. Ang mga berdeng kulay naman ay nagmumula sa mga luwad na mayaman sa ferromagnesian na hinaluan ng copper oxide na nagpapahiwatig ng mga sinaunang deposito mula sa bulkan. Ang mga dilaw na tono ay nagmumula sa limonite at mga sandstone na mayaman sa sulfur. Ang pagsasanib ng luntiang berde at maliwanag na dilaw na mga guhit ay nagdadagdag ng sigla at buhay sa tanawin. Ang mga lila o lavandang guhit ay sanhi ng marl, isang halo ng luwad, calcium carbonate, at silicates, samantalang ang mga puting guhit ay nagmumula sa quartz, sandstone at limestone. Ang kombinasyong ito ng malamig na mga tono ay nagbibigay ng banayad at eleganteng kontrast sa maiinit na pula at dilaw na nagpapalalim sa visual na epekto ng bundok. Ang gintong mga kulay ay nagmumula sa iron sulfides at iba pang mga mineral, habang ang mga kulay ng lupa na kayumanggi ay nagmumula sa manganese oxide at mga batong mayaman sa magnesium. Ang mga kulay na ito ay nagdadagdag ng kayamanan at init na bumabalangkas sa mas maliwanag na mga guhit at nag-ugat sa kabuang paleta sa likas na mga kulay ng lupa. Ang mga kulay ng Vinicunca ay tumagal ng milyon-milyong taon at magpapatuloy hanggat nananatiling matatag ang mga kondisyong heolohikal at pangkapaligiran. Ang mga matingkad na kulay ay bunga ng mga patong ng sedimentong mayaman sa mineral na nabuo noong panahong Cretaceous, mga 75 hanggang 63 milyong taon na ang nakalilipas, at naipakita dahil sa pag-angat ng tectonic at pagguho sa paglipas ng panahon. Ang mga patong na ito na binubuo ng iron oxides, copper oxides, limonite, marl, quartz sandstone, at iba pang mga compound ay kemikal na matatag at hindi kumukupas tulad ng mga pigment sa pintura. Ang mga kulay ng bundok ay isang permanenteng katangian ng heolohiya, na sumasalamin sa kasaysayan ng daigdig sa pamamagitan ng mga natatanging guhit ng mineral. Gayunpaman, ang pagkakakita at tila liwanag ng mga kulay ay maaaring magbago depende sa lagay ng panahon at mga pagbabago sa panahon, tulad ng takip ng nyebe sa panahon ng tag-ulan o makapal na ulap, na pansamantalang maaaring magtakip o magpahina sa mga kulay. Sa kabila ng mga pansamantalang pagbabagong ito sa paningin, nananatiling buo ang mga kulay mismo at magpapatuloy pa sa loob ng maraming milyong taon. Ayon sa lokal na alamat, ang makukulay na kulay ng Vinicunca ay nilikha ng mga Diyos bilang isang regalo para sa mga tao. Bawat kulay ay sinasabing kumakatawan sa iba't ibang Diyos na sumasagisag sa kanilang kapangyarihan at kagandahan. Itinuturing na banal ang bundok, isang lugar ng pagsamba kung saan nag-aalay ang mga tao upang parangalan ang mga Diyos at humingi ng kanilang mga biyaya.
Pinaniniwalaang ang mga kulay ay sumasalamin sa mahahalagang aspeto ng buhay tulad ng pagkamayabong, kasaganaan, at proteksyon.